What's up, guys? Welcome nga pala sa kampo, mga magigiting. Muso! Ang araw ngayon ay linggo at wala kaming pasok. Ito yung schedule na halos lahat kami dito sa dorm. Sa bahay ni nanay. Sa dorm ni nanay. Ay, tama yun. Oo, tama. Siyempre, pag linggo walang pasok, napakatahimik, nakakapanibago, ano? Parang hindi ako sanay na tahimik. Dahil yung mga kaklase ko, after ng klase, kasi halos yung ano namin, yung klase namin, halos half day lahat. So, kapag tapos na yung klase, after nung kalahating araw na yon, ang diretso agad nila ay dito. So, nakakapanibago na wala sila, napakatahimik ng lugar, boy. Napakatahimik ng lugar, boy. Wow. So, ngayon, naboboring ako. So, yung iba naming mga kapit kwarto ay umuwi muna sa kanila kasi nga walang pasok para, siyempre, iba talaga pag nasa bahay. Alam mo yan? You know? Pag nasa bahay ka, iba yung feeling. So, ngayon, dahil naboboring ako, aalamin ko kung ano yung personality na meron ako. Ako ba ay introvert, extrovert, or omnivorous? Ay, iba pala yun. Ay, tama yun. Oo, tama. Yung parang half-half ka. Ikaw ba ay introvert, parang half introvert, tas half extrovert, yung parang gano'n. So ngayon, alamin natin kung ano yung mga criteria. Yung criteria na sinasabi para masabi ka or makategorize ka sa isa sa mga ron. So yun ang aalamin natin ngayon, ha? Let's go! So, para malaman natin kung ano yung mga personality and criteria. Kung anong personality ang meron ako. So, para malaman ko ngayon kung ano yung personality ko talaga, kakausapin natin yung ating tropa. Ha? Yung pangalan niya ay nagsisimula sa letter J. Hulaan nyo. Ha? Eto. So, yung sabi dito, yung pagiging introvert. Siyempre, na naman natin yan, parang familiar na tayo sa pagiging introvert. Yung parang shy type, gano'n. Parang pasok na ako dun shy type agad. Wow. Parang gusto mo maging tahimik lahat para makapag-concentrate ka. Tapos, siyempre, kapag gumagawa ka ng mga decision sa buhay, you need to take time, you know? So, sabi din dito, don't like group work. Tapos sabi, mas gusto yung sumulat kesa yung magsasalita ka. Feel tired after being in a crowd. So, minsan ganun din ako. Yung parang pagkatapos yung magsama-sama, after hangout, you know, English hangout. So, after nung yung tambay nyo, siya pag-uwi sa bahay, drain. Ewan ko kung yun yung reason kung bakit ako na-drain o yung mga subjects sa school. Kasi, yung mga galaan naman namin ay after ng mga klase, ganun. Tingin ko yun din yung isang factor kung bakit yun, nakakapagod after nung gala na yun. So, tingin ko may factor na pagiging introvert at meron ding factor na pagod lang siguro sa klase. Tingin ko naman, hindi ako yung pure na introvert. So, alam naman natin na yung pagiging introvert ay yung parang may social, social shyness. Fear of being in public. So, parang na-expose sa public. So, ngayon, nilalabanan ko na yung shyness ko. Kasi, natututo na tayo mag-vlog. Pero, gusto ko pa rin minsan nagtahimik. Kasi nakakasawa rin naman yung sobrang ingay. Sakit sa ulo, boy. So,
Kaya minsan, may part din ako na introvert. Yung parang gusto ko na tahimik lang at mas nakakapag-concentrate ako. Parang kumakalma yung yung utak mo. Puta kapag yung sobrang ingay, gago, parang nasa palengke kayo lagi, gano'n. Kaya ngayon, naninibago nga ako eh. Ngayon, kasi napakatahimik talaga boy, ang boring. Pero gusto ko rin naman na syempre kasama yung tropa. Pero may time nga na parang hinahanap-hanap ko. Uy, hinahanap-hanap ah. Yung hinahanap-hanap ko yung yung tahimik na lugar. Ganun. Katulad ng kanina doon sa labas. Habang nagkakape ako doon. Tahimik, hangin lang. Wow. Parang ang sarap lang sa feeling na may kapayapaan. Grabe naman sa kapayapaan. So yun, alam naman natin or familiar na tayo sa introvert. So, at saka sa extrovert. Parang gusto mo lagi in a group kayo. Parang mas prefer mo yung group work kumpara sa solo work. So yun, alamin natin yung isa talaga, yung nasa pagitan nilang dalawa, yung dito. Kung ito yung hirap naman Kung yung una ay introvert, tapos yung pangalawa natin ay extrovert, alamin natin yung nasa pagitan nila. So baka andun ako, kasi ay part ako na introvert, pero yung iba na criteria na nasabi dun sa article na nabasa natin, according to, ano pangalan nun? Yung nag-review ng article na to is si Jennifer Casarella. Tapos sinulat ni Rachel Ellis. Yan. Yung pangalan ng site nila ay WebMD. So, yun, sabi nga dito, yung pagiging introvert ay specifically focuses on being solo or being alone, you know. So, alam naman natin yan. So, sa pagiging extrovert naman ay socially active. Like, yun nga, yung sinabi ko kanina, mas gusto nyo na sama-sama, mas masaya ka or nagiging productive ka kapag kasama yung tropa, gano'n. So, may part din ako na gano'n, tapos may part din ako na gusto ko yung tahimik. So, alamin naman natin yung nasa pagitan ng dalawa. Tingnan natin kung anong masasabi ng ating tropa na si Google. So, this is the moment of truth. Nalaman ko na isa akong ambivert. Isang omnivorous. Ako ay half introvert. Tarantado manok na yun. Ako ay isang half introvert at half extrovert. Paano ko nasabi? Kasi sabi dito, sino ba? Ang pangalan ba nito? Ni-review ng isang, siguro medical expert. May MD dun sa dulo eh. Yung ano ibig sabihin nun? Medical doctor. Okay, tawa yan. Oo, tawa ka. So, ni-review ni Kristen Fuller. Tapos may MD yung pangalan niya. Sinulat yung article, ang pangalan ng article. What is an ambivert? 10 signs you might be one. Okay, sabi ko. So, yung nakita ko talaga dito, yung isang example na lang na nangyari sa akin na magpapatunay na isa akong ambivert. Yung parang nag-change ako ng mood. Na parang hype na hype ako. Yung may time na napaka-hype ko. Kapag yung kasama ko yung tropa, most of the time naman ay hype ako kapag kasama sila. So yung napaka-active ko, ganun. Tapos meron ding time na parang ayoko makipag-interact. Parang tahimik lang pero nagsasalita ako. Pero yung talk ko ay napaka-small lang. So yun yung isa sa mga signs ng pagiging ambivert. Yung pabago-bago, parang gusto mo minsan introvert ka, yung parang gusto mo maging solo. Tapos may oras naman na gusto mo maging socially active. Iyon yung tumatak sa akin sa mga signs ng pagiging ambivert. Gusto mo pareho, gusto
gusto mo pareho, gusto mo magtrabaho individually at gusto mo rin na mag-group work. So, yung pagiging ambivert, sa tingin ko ay depende sa situation. Ganun. Minsan kasi gusto ko maging introvert kapag yung parang halos palagi mo na lang naririnig yung ingay. Puta, parang gusto mo na lang umalis muna doon at syempre tahimik yung lugar. Gusto mo nang, ano ba tawag doon? Peace of mind. Grabe naman sa peace of mind. Pero pag wala, syempre hinahanap-hanap mo. Pag maingay, hinahanap-hanap mo yung katahimikan. Pag sobrang boring dahil sobrang tahimik, hinahanap-hanap mo naman yung kaingaya. Katulad niya yun. Pero nai-enjoy mo pa sa una eh. Pero pag tumagal, parang, uy, kailangan ko na ng kaingayan, ng konting party. At may manok talaga. May tinulo sa akin yun. So bago ko tapusin ang vlog na ito, may shoutout muna tayo. Ate Cecil, kung nanonood ka nito, shoutout sa'yo. Yan, certified kang uso yan, si Ate Cecil. Wow. So yan, dito na nagtatapos ang vlog na ito. Subscribe! Di naman bilang niya ng nanay. Babalibangin ko na yung mamaya.